Nasa ating po linya si Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson po ng impeachment court sa ating pong napaka-importanteng diskusyon this morning. Good morning po, Attorney Reggie. Magandang umaga sa inyo, DJ Chacha at Manong Ted, at sa Oo. inyong mga viewers. Welcome back po sa ating programa. Attorney, siguro dito natin simulan yung ating diskusyon kasi kahapon nga po pinayagan na ng Senate Impeachment Court yung pagsabina po sa bank records, BIR records, and even AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, maging ng asawa po nito na si Attorney Mans Carpio. Para lang po sa publiko, para lang mas maintindihan lang din po nila, kapag sinabi po na pinayagan ng magsabina, ano pong ibig sabihin nito? Ito po ba initially ipapakita agad o ibig sabihin ipoproduce pa lamang yung mga dokumento? Yung pag natanggap ng mga sinabpina, yung sabpina, yung mga tao na yon ay required na ipresenta yung mga dokumentong na yon at ibigay sa clerk of court ng korte para doon isurrender. So, yun yung compulsory process of subpoena. So ipoproduce ng mga napasabina, halimbawa bangko man yan or sa BIR man yan, yung hinihingi ng Senate Court. Pero hindi po ba ibig sabihin nun na automatic bubuksan agad sa publiko at automatic part of evidence na? Tama po ba, Attorney Reggie? Tama ka dyan, no? Ang makakakita lamang initially doon is the branch clerk of court at saka yung mga parties. Dahil makikita lamang ng publiko at ng korte yon once na ipresenta yung mga dokumento na yon doon sa pagpe-present ng mga witnesses. Kasi ang dokumento hindi siya pwedeng ma-authenticate o ma-identify na mag-isa. Kinakailangan ng isang testigo para mag-authenticate at mag-identify nun. At pag upo ng testigo na yon, doon ipapasok yung mga nasabpi ng mga dokumento, papa-identify sa kanya, ito ba yung bank records na to, paano mo alam na ito yon kasi ikaw ba yung nag-issue, at doon pa lang natin makikita kung ano yung mga dokumento na yon. Oo, Attorney Reggie, ang napayagan po from 2007 hanggang sa present, madami-dami po yun. Kapag ito po ay naisumiti na, ano na po ang susunod na proseso? Ang susunod na proseso nun, bubusisiin yun nung nag-request ng House Prosecution Panel at titignan nila kung yun mga dokumento na yun will help their case or will not help their case. If it will help their case, of course, ipipresenta nila yung mga dokumento na yon. Kapag hindi makakatulong sa kaso yon, hindi nila ipipresenta. So maaaring may mga dokumento doon na hindi nating makita because it does not lead or relate to the case of the House Prosecution Panel na humingi ng sabpina na yun. At sa pagkakataon pong ito, once maisumiti po itong mga bank records, BIR records, AMLAC records, may pagkakataon din po ang depensa para po mag-object halimbawa dun sa admissibility ng documents na magamit po ito in court. Tama po ba yon? Oo, tama ka dyan. Yan yung naririnig mo last time, no, nung nakita natin yung mga defense counsels na nag-o-object dun sa dokumento. Ito ay maaaring gawin unang-una pa lang sa pag-identify ng witness na ito yung dokumento na yung maririnig mo mag-o-object sila. Ngunit ang proper time talaga under the rules of court na pwede ka mag-object sa admissibility of those evidence ay kapag i-offer na yan ng House Prosecution Panel or nagprepresenta ng kaso formally sa korte. Ililista nila yan at ilalakip nila yung bawat dokumento na yan at sasabihin nila kung anong purpose na yon para to raise it to the level of evidence. Ngayon kasi hindi pa yan ebidensya Yes no? po. Hinahain pa lang bilang ebidensya. So kapag gano'n na nangyari, inihain na bilang ebidensya, yung kabilang panig naman sasabihin niya itong mga dokumento na to hindi to pwede kasi photocopy to, itong dokumento na to hindi pwede kasi it violates this secrecy law, etc. So ganun yung magiging proseso when it comes to those documents. So ibig sabihin, yung proper time po na binabanggit ninyo, mawi-witness pa rin ng tao, halimbawa sasabihin ng prosecution, gusto namin ipresenta to, on the day of the trial, mag-o-object yung defense, makikita ng tao kung ano-ano mga dokumento ang posibleng hindi payagan ng depensa na maipakita. Ganun po?
Tama ka dyan. Pero syempre, dangerous din yun. Ito, mangyayari to both parties. Pati Yes yung po. depensa, kapag magpresenta rin ng dokumento next time, mag-object din naman yung House Prosecution Panel. So this happens to both parties, hindi lamang isang party. So dun pa, it's medyo double-edged sword yun. Kasi kapag nag-object ka na initially doon, kapag pinipresenta sa testigo yun, wala naman talagang effect yun, legal effect, because of the fact na alam naman ng mga lawyers, sa huli pa dapat mag-object on the admissibility. Sometimes talagang for a chilling effect lang yon. Baka kasi susunod na mga dokumento, ganun din. Di medyo kung ikaw ay nagpresenta, magdadalawang isip ka na kung ipresenta mo pa kung may objection naman. So it's a strategy that happens pero wala talaga siyang legal effect when that happens kasi hindi pa yun yung proper time to make those objections. Pero napakita na disclose na kagad unnecessarily yung objections mo sa document na yon at an early time na dapat dinidisclose yun kapag nag-formal offer na. Sandali. Attorney, yung pinag-uusapan nyo ni Chacha, yung process po, subpina, then yung mga taong sinubpina, tinihingian ng mga dokumentong ito, magsusumite ng hinihinging dokumento sa court. Tama, sa Okay. clerk of court. Okay, kaya nga po sa clerk of court. Okay. Yan hong mga dokumentong yan, kailan mapapasa kamay ng both parties? Sa July 30 rin po kapag isinumite na po rin yung mga dokumento na yon, except doon po sa AMLC na reports, kailangan po munang tingnan ng presiding officer kung unnecessarily magdi-disclose po yun ng mga methodologies ng mga pag-iimbestiga ng AMLC. Okay, yung mga bank records na ito, no, na makukuha po ng clerk of court at copies nga ay para sa dalawang panig, magkakaroon ho ba ng pre-trial conference muna bago itong mga to ay mailatag sa impeachment court, mabuyang-yang sa impeachment court? I think mangyayari na rin yan sa July 30, meaning i-mark na rin into evidence. Lalagyan na nila ng marking, yung GG na naririnig ninyo. Ganun. Okay, so hindi po agad-agad itong kumbaga in open court lamang ipe-present at bubuyang-yang doon. Magkakaroon po magkabilang panig na pagkakataon to examine all these documents and then maging parte na po ng mga dokumento as exhibit during the trial. Tama ka dyan, Manong Ted. Alright, sige, go ahead, Cha. Gusto ko lang liwanagin yung ganung proseso oo, para po... mas malinaw din at manamnam ng publiko. Sige, go ahead. Oo. Opo. Kasi yung sorry po kasi po, we are non-lawyers, ha? correct. At Okay salamat. lang Pardon po. us for being Okay lang po non-lawyers. yun. Opo, Salamat, alam niyo na. Attorney Reggie, for explaining things. Kasi yung iniisip kasi nung iba, pag sinabing subpoena, agad-agad, papakita lahat yung ebidensya in public court. Well, now, klaro na talagang aaralin pa ito at ang magde-decide pa rin in the end is the senator judges. Puntahan po natin yung nangyari kahapon kasi ako po bilang isang non-lawyer at nanonood dito sa impeachment court, ang ine-expect ko ay magkakaroon po ng botohan kung mabubuksan o hindi ito pong BIR at bank records ni VP Sara at ng asawa. Ano pong explanation doon, Attorney Rogie? Bakit binasa na lamang po ni Presiding Chair Attorney Cheese Escudero yung pong naging ruling tungkol po dito sa bank at BIR records? Nakalagay kasi sa Rule 6 ng impeachment rules ng Senado na yung presiding officer yung magde-decide lamang ukol doon sa mga evidentiary matters, sa mga objections, motions, at yung mga request ng mga subpoena na yan. Yung request of subpoena is also tied to Rule 21 ng Rules of Court. Ito ay ex parte lamang na minumove ng isang party at ibig sabihin nun, non-litigious siya. Napagbigyan lamang na magkaroon ng pagsasalita ng memoranda at saka ng oral arguments because of the request of the parties, and the presiding officer gave much leeway to those argumentations. Pero as to the presiding officer, siya lang yung nakalagay sa Rule 6 na pwedeng mag-decide nun. At siya rin ang pwedeng mag-decide kung ayaw niyang decidean in the first instance at ibabato niya doon sa mga senator judges para pagbotohan. Okay. Pero nakita natin na hindi yung second option yung ginawa ng presiding officer, it is the first option. And ang recourse doon, kapag nagbigay na siya ng resolution,
ay kung merong mag-o-object doon, ay tatayo yon at iaapela yon at pagbobotohan yung apelan na yon na wala namang tayo nakita kahapon na nangyari. So based on previous experiences ng mga previous impeachment courts, the ruling stands as unquestioned. Yun yung ruling ng presiding officer. But apparently, the decision read by the presiding officer ay dumaan muna sa caucus. Tama ka dyan, no? Meron ng draft nung last week pa lang yung ating presiding officer. Medyo alam niya na rin naman, no? Dahil itong request na to, it predates the first day of trial. Ni-request na to ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief. Kaya ready na sana si presiding officer nung first day na i-issue to, pero may mga incidents na humingi ng deferral yung both parties para mag-oral arguments. Kaya nung nagkaroon ng caucus, medyo alam niya na talaga yung mga legal arguments na at saka yung mga contentious issues, at doon na pag-usapan na naman nila. Kaya nga siguro na yung mga senator judges talagang nakita nila yung mga kuro-kurong ganon, humingi na muna sila ng extra time para pag-aralan yon kung against ba sila o tatalima rin sila doon sa kuro-kuro na yon ni Senator Judge Escudero nung time na yon. At yun, nakita natin kahapon, wala namang any member of the majority or even the minority who stood up to appeal and to raise a vote of appeal doon sa resolution na yon ng presiding officer. Well, obviously po kahapon alam na rin marahil ni Minority Leader yung resolusyon na babasahin ng presiding officer. Pero ano pa naging punto doon sa palitan pagbibigay po ng oras, lalo na ho doon sa mga senator judges din, gayong na kapag meron na palang desisyon ang presiding officer. Maganda yun kasi nakita natin kung saan nanggagaling yung mga legal na mga position ng bawat parties at saka rin ng mga senator judges. It actually reveals to the public ano yung mga legal arguments na yun and why these legal arguments are very contentious, no? It actually helped the resolution of the presiding officer have more standing or magkaroon ng konting weight dahil na rin nakita natin na hindi ito madaling desisyon o resolution. Ito ay medyo, yun nga, maraming legal issues na kailangan busisiin nung presiding officer. Kaya nung nakita natin yung both parties na nag-oral arguments at tinatanong sila ng mga senator judges din, napakaganda nung ganon kasi kung nangyari lang ay binasa lang ni presiding officer nung July 6 yung kanyang resolution na yon, hindi na mailalahad sa publiko yung mga legal arguments na yun. And at the same time, the presiding officer softened and hardened on some of the legal issues because of the oral arguments that happened at saka yung mga pagpapalitan ng kuro-kuro ng mga senator judges. So, obviously kahapon, kaya wala na pong tumayo. Kasi kahapon, kasi po kaming mga nanonood kahapon, inaasahan namin may tatayo pang Senator Pangilinan, may tatayo pa po ng mga, alam niyo yun, mga senador na maaari pong humimay pa sa issue, both parties pa sasagutin, pero kahapon po wala na kasi alam na nila yung decision and pabor sila sa decision ng presiding officer. Ganun po yun, ano? That is a fair conclusion to be had, Manong Ted. Kasi syempre, alam naman natin, ang Senado, iba yung workings talaga yan di ba? Parang talagang very collegial talaga yan So, in order na hindi na natin makita yung mga ganong bakbakan doon sa plenary, usually out of the plenary nila pinag-uusapan yung mga ganyan para mas maayos in a gentleman's manner na lang. O sige, so ngayon po nga, balikan ko lang yung pinag-usapan nyo ni Chacha, ano lang tayo, kumbaga follow through tayo sa issue ito, napaka-importante. So ito pong mga bank records na ito na ilalabas ng mga bangko at ibibigay po sa clerk of court at sa magkabilang panig, lahat ho ba yan na isusumiti nila ay mamarkahan as evidence o maari pong ituring ng prosecution perhaps na ito yung binabangkita na evidentiary facts lamang ang mamarkahan? Go ahead, sir.
Tama ka dyan, Manong Ted, no? Doon sa mga dokumento na yun, may mga dokumento na papamarkahan talaga ng isang panig, no? Whether it's the House Prosecution Panel or even the Mm-mm. Defense Council Mm-mm. if they want to use it as a common evidence as siguro para doon sa kanilang depensa. Mhm. So pero it's up to the discretion ng House Prosecution Panel yung each and every document na yon if it will help their case. Of course, this will be composed of hundreds of Opo. pages of Mm. documents. Hindi naman lahat yon Yes. kailangan doon sa kaso ng Article 2. So only those na relevant to prove a fact in issue ang ipapamarka at ipipresenta ng House Prosecution Panel. Not everything will be used, of course, because hindi naman lahat magiging, yung iba siguro corroborative na lang, Opo, opo. redundant na in other words. So baka Mm. hindi na kailangan na lahat yun ipresenta sa atin. Okay, pero yan ho ba kinakailangan pa ng approval ng impeachment court o ng presiding officer kung yan magiging bahagi na ng ebidensya ng prosecution or even defense? Mm. In a way po, kapag ipapakita po sa impeachment court yon during the witness testimonies, Mhm. wala na pong approval na kinakailangan kasi discretion po yun ng both parties. The approval will happen po kapag dun na sa formal offer of evidence. Doon yung sinasabi ko kanina yung paglilista ng mga dokumento na yon at pati yung purpose na yon kung anong connection doon sa fact in issue. At kapag nangyayari po yun, kaya ino-offer, tawag doon formal offer, ibinibigay ko doon sa korte itong mga ebidensya na ito at nagpe-pray sila yung nagbibigay na yon na gawing ebidensya na yon. At doon magdedesisyon yung impeachment court if these documents will be evidence or will not be or excluded as an evidence for them to consider when they decide the ultimate question. Alright. So, sir, kapag po nagsimula na itong discussion nga ng Article 2 na ito, dito ho ba, of course, no, malamang ipatawag po yung mga nag-produce ng dokumentong ito to authenticate it, no, sa mismong trial, and then yun ho bang mga mismo si Ginoong Manscarpio ay maaari pong ipasubpoena ng prosecution or even defense para po humarap at matanong tungkol dito sa mga pwedeng mga lumabas po na mga anumang numero sa kanila pong bank accounts? I think doon po sa House Prosecution Panel, wala po si Attorney Manscarpio as one of their Aha. witnesses. So the authentication and identification of these documents can be made by the persons na nag-submit po ng mga dokumento na to sa korte. Sufficient na po yun, no? At yung mga dokumento na yon, the court, yung mga witnesses na mag-identify ng document na yon can make the necessary connection to the fact in issue or dun sa mga articles of impeachment na pinatutukoy ng mga dokumento na yon. Sila na po yung tatanungin ng mga House Prosecution Panel. Okay, and then kapag po nagsimula na itong article na ito, yun ho bang prosecution ay maaari na rin magsubpoena nung ilang pang mga individual kagaya po nung mga kumpanya, halimbawa po na umano ay meron pong interest ang mag-asawang Carpio o even po yung mga kasosyo po sa negosyong ito, mga ganun po, pwede po yun? Mm-mm. I think that is within the realm of possibility kasi kung Okay. maalala nyo po, Manong Ted, meron po Mm. mga reserved witnesses yung mga prosecution at Mhm. hindi pa po dinidisclose ng House Prosecution Panel kung sino po yon. So siguro along the way po, in the course of the trial, kapag kinakailangan yung mga testimony of those certain corporations na yon to prove yung kanilang kaso po na under Article 2, that can be a possible strategy for them. Okay, and then sir, ito hong Article 2 na ito, ano ho ba ang sabi po ng prosecution doon po sa inyong naging pre-trial conference? Kailan po nila ito isasalang? Ito ho ba yung panghuli na isasalang nila o after nitong Article 1 na nakasalang bukas ay ito na pong kanilang uunahin?
Manong Ted, doon sa kanilang request po, no, doon sa pre-trial brief nila, they requested the sequence of Article 4, Article 1, Article 3, and then last po yung Article 2. Okay, sige po. So, attorney, alam niyo ho kung sa mga, again, for non-lawyers, no, na mga nakikinig po at nanonood sa trial kahapon, talaga namang maniniwala ka, no, sa argumento ng defense. Fishing expedition ito eh. Ikaw ang nag-aakusa, dapat pag akusa mo sa amin, meron ka ng ebidensyang hawak. Hindi yung nag-akusa ka muna, tapos nandito tayo ngayon, hingi ka ng tulong sa court, o pengin ka ng ebidensya, bigyan nyo nga kami ng subpoena para makapagkuha kami ng ebidensya para bagang accused now, provide evidence later. So dito nga po lumabas yung usapin ng fishing expedition. So can you educate as attorney, bakit po pumayag ang court sa hinihiling na ito na subpoena ng prosecution at tila baga na isang tabi yung argumento po ng defense na fishing expedition ito? Base po sa mga desisyon ng Korte Suprema, lalong-lalo na po yung Republic versus Sandigan Bayan, at doon sinasaad doon sa Rule 21 din ng ating Rules of Court na ang basehan lamang ng Korte in issuing the subpoena, which is an ex parte request or motion na hindi kinakailangan ng participation ng kabilang panig dahil ito ay non-litigious lamang. Ang basehan lamang ay dalawa po, yung relevance at saka definiteness. Basta maipakita po nung nagre-request na ito ay relevant doon sa fact in issue, meaning meron siyang connection na papatunayan na fact o na allegation doon sa kinakargang charges doon sa respondent Duterte, ito ay makukonsidera ng relevant. At doon naman sa pangalawang requirement under the rules of court, yung definiteness, dapat maipakita specifiko kung ano yung mga dokumento na yon na merong identification as much as possible kung what those documents are. Hindi pwede yung all-encompassing na all documents. Hindi pwede yun. Hindi yun magpapasa sa test of definiteness. So, dahil nakita ng presiding officer yung mga request na yun ng dokumento, inisa-isa niya yun at nakita niya naman yung relevance doon sa mga artikulo na papatunguhan itong mga dokumento na to at saka yung definiteness, yun lamang yung kanyang duty at kailangan niya nang i-issue yung subpoena na yung based on those two parameters that is established by the rules of court and the Supreme Court jurisprudence. In other words, attorney, na-satisfy ng prosecution yung presiding officer and the court, no? Kasi nga, wala namang, may tumutol pero of course, majority po ang pabor dito, na-satisfy po yung requirement na iyon ng prosecution. Tama ka po, Manong Ted. Sige, so Your Honor, Chacha, please. Yes po. Thank you so much, Mr. Presiding Chair. Attorney Reggie. Napatawa ko lang si Attorney Reggie. Galing mag-explain eh. Attorney, dun po sa binanggit nyo kanina na under the rules of the impeachment court, may binabanggit kayo kung aling rules po doon na talagang ang Presiding Chair ang magde-decide sa mga ganitong klase ng bagay. Pwera na lang kung ibato niya to sa mga kapwa senator judges para pagbotohan nila. Ano pang mga ibang mahalagang punto ang pwedeng ang magdesisyon ay ang Presiding Chair na aabangan natin in the coming days? Halos lahat, DJ Chacha, no, pati mga interlocutory motions, pati yung mga objections at saka yung mga motion na yun nga na interlocutory, no, katulad nung subpoena na to, this is an interlocutory motion. So lahat po ng halos sakop ng mga tatalakayin sa impeachment court, it is only the presiding officer who has the final or first chance na mag-decide on the matter. Except na lamang po dun sa final question kung whether guilty or not guilty, it is the whole Senate as an impeachment court ang magbo-vote po individually doon po. Wow, nakita natin ngayon gano'ng ka-powerful talaga itong si Mr. Presiding Chair. Pero Attorney Reggie Tonggol, yun bang halimbawa po nabanggit din kahapon briefly sa request po ng kampo ni na Marcoleta kung mapapayagan po siya na makaboto? Will that be solely the decision of the Presiding Chair o pagbobotohan po ito ng mga senador?
Ayun po yung kahapon na binanggit po no na hindi po yun relevant to the matter before the impeachment court. Kaya ang resolution po ng presiding officer doon ay i-refer po doon sa plenary at doon po pag-uusapan yung matter na yun na request ni Senator Marcoleta because it goes into the function of being a senator po na adjunct lamang po yung function niya bilang senator judge sa impeachment court. Even if yung hiling niya po may kinalaman sa impeachment, hindi pa rin yun pwedeng ang mag-decide is presiding chair lang dahil yung role niya as a senator ang kailangan pag-usapan. Ganun po yun, Attorney Reggie? Tama ka dyan, DJ Chacha. Yun na yun talaga yun. Kasi parang kaakibat lang naman yung kanyang ginagawang role as a senator judge dito eh. But it is his whole role as a senator ang kailangang tingnan kung papayagan ba siya to function as a senator and because he will be allowed to function as senator, syempre pati functions ng senator judge, papayagan ba siya doon? Kailan daw po yan pagdedesisyonan at pag-uusapan? At meron din po bang hiling ang kampo ni na Senator Jinggoy? I heard, parang hindi ako nagkakamali, meron din sila eh. At Denied na yung kay Senator denied na yung Jinggoy. kay Senator Jinggoy. Ito pong kay Senator Marcoleta, kailan po? I think next week kapag nag-umpisa na yung session sa plenaryo, kaya medyo marami-rami ring mga privilege hour na i-request yung ating mga senators doon next week pa because of many issues that keeps on cropping up. Kasi po, ang kay Senator Marcoleta, sabi nga ni Senator Cheese. presiding, Oo. wala kasing suspension order sa kanya. Yun eh. Wala pang ganun. Unlike dito kay Senator Jinggoy na meron ng suspension order, di po ba, attorney? Tama ka po dyan. Yun yung nabanggit po ni presiding officer kahapon. Okay, sige. So, sir, ano pong ating aasahan today and tomorrow? Today po yung pagpepresenta ng House Prosecution Panel nung kanilang last witness, I think, no, doon sa Article 4 si NBI Director Attorney Melvin Matibag, and then I think kung maaga-aga po na matapos yung testimonya ni Attorney Matibag ay maipapasok po nila yung mga land bank representatives na pinasabpi na nila po para magbigay ng mga dokumento naman po ng land bank ukol naman doon sa Article 1 nila. Kung hindi po mangyari yon, bukas po ipepresenta yon yung dalawang land bank representatives pati po yung isang House of Representatives na employee na si Marivic Pareha po para po mag-umpisa na po yung sa Article 1. Opo, Article 1, ito po yung confidential fund, right? Tama po. Okay. So ito pong pagsalang ho mamaya ni Ginoong Matibag, ano ba talaga ang rules? Naalala ko kasi kahapon, ang pagkakatanda ko, 10 minutes bawat senador, no? Doon sa Tama po. oral arguments and 2 minutes lang dito ngayon dito sa mangyayari mamaya, 2 minuto lang bawat isa doon sa pagtatanong sa both parties and sa witness. Ganun po ba? Tama ka po dyan, Manong Ted. Yun po yung nakalagay sa Senate rules natin. Oo. Meron ba kayong timer sa Senate? Oo nga. Meron ba? 'Di ba kasi ako naalala ko dati may timer eh. Merong may digital timer. Sinong kumbaga sino Meron pong- po. Meron? Meron po. Sa may bell din po. So pag umabot po doon sa last 1 minute, magbe-bell. Tapos kapag umabot sa 2 minutes, magbe-bell po ulit. So nakikita rin nila digitally doon, naka-project po Ayun. doon sa taas Ayun. yung Kasi time. naalala ko may timer yan eh. Para mismo po yung honorable senator, nakikita May niya bell. yung kanyang oras. Oo. Tama po, meron po. Opo. Pero again, binibigyan naman po ng laya ng presiding officer para liberal pa ho, no, yung kanila pong ruling dito. Tama ka po dyan, Manong Ted. Okay, sige. So, Monday po, Sona, 10 o'clock ang opening ng second regular session and then sa Monday pa lang po malalaman ang official na po na schedule talaga ng impeachment court. Baka po Wednesday, no? Pero nakasaad po kasi dun sa pre-trial, preliminary notice po ng Senate President at na tumatayong presiding officer at that time na si Sherwin Gatchalian po, inilagay niya po doon na after po ng SONA ay magiging Tuesday, Wednesday and Thursday na po yung hearing pero 2 p.m. Pero ayon po kay Presiding Officer Escudero, may panukala siya na umaga po yung
yung impeachment proceedings at sa hapon po yung legislative proceedings naman po ng Senado. So pero wala pa pong kasunduan regarding the okay. change of time. Okay. Pero sa days po, medyo nakasakto na po yung days na Tuesday, Wednesday, and Thursday na po. Hindi na po Monday, Tuesday, and Wednesday. Okay. Attorney, yun pong posibilidad ng pagpanik ng defense sa Supreme Court to question the decision of the presiding officer kahapon. Ano po yung reaction doon? They're free to exhaust all their legal remedies. Karapatan naman po ng bawat party yon kapag hindi po sila satisfied sa resolution ng korte. But the impeachment court stands by its resolution, and until it's voided by the Supreme Court, then the resolution stands. At yun po, baka by that time din na mag-act po yung Supreme Court, baka tapos na rin yung mga matters na kina-question po nung party na yun. Opo, karapatan nga po nila yun. Ito lang po, attorney, sa rules ho ba ng impeachment court, meron ba dong provision kapag nag-resign yung impeach official, itong nasa sakdal, matitigil po ang proceedings? May dalawang school of thought po dyan, Manong Ted, no? Yung unang school of thought na kapag wala na po yung impeach official, either mag-resign po or may mangyari po sa kanya matanggal siya sa pwesto, mawala siya sa pwesto, functus officio na daw po yung proceedings na impeachment. May school of thought naman po na nagsasabi na hindi po functus officio dahil meron pa pong pangalawang penalty para dun sa impeachable officer, which is yung perpetual disqualification. Kaya dahil meron pang pangalawa, pwede pang magpatuloy yung trial kahit na hindi na po nakaupo yung impeachable officer. As to which school of thought po yung mananaig, hindi pa natin alam. Siguro when the time comes, it's the time that we will cross the bridge when we get there. Opo, pero but definitely po in case yan, the court will have to decide whether they will continue with the proceedings kahit na nag-resign yung impeach official. Tama ka po dyan, Manong Ted. Okay, ito lang po, kapag ho ba natanggal ang Vice Presidente, sino ho ang papalit? Kapag nawala po yung Vice Presidente, ang magiging acting president po for the meantime is any person po nominated by the president from the senators, or doon po siya pipili. Katulad po ng nangyari kay Gloria Fisto Ginggona dati po, di ba po? At saka kay Gloria po, ganun po yung nangyari. So, hindi maaaring manggaling sa lower house, manggagaling lamang sa Senado ang i-appoint ng presidente bilang vice president. Yes po. Okay. At hindi dadaan sa Commission on Appointments. Yes din po. Alright. So kapag ang presidente ang siyang pipili kung sino ang magiging kanyang vice president among the sitting senators. Tama ka po, Manong Ted. Kahit nakakulong sa bilang, hindi, joke lang. Hindi po. Natatawa ko lang si attorney. Partner, dun sa tanong na yan, natanong mo ba kay Attorney Reggie, baka lang na-misheard ko. Attorney, kung sakaling nag-resign si VP Sara, bago pa man po yung desisyon ng Senate Court, can she still run for the office? Paano po ba yun? Hindi, Anong sagot dalawang mo? school of thought Yun yung kanina na sinasagot nyo, dun sa School of Thought. Tama ka po dyan, no? Kung wala pong pagpapatuloy ng impeachment proceedings at hindi na po umabot doon sa last na penalty ng perpetual disqualification, then dahil walang ganun pong nangyari, then she will be allowed to run. Oo. Hanggat walang desisyon ang court, no? To disqualify her, kasama sa penalty nga doon, to disqualify her. Yun sinasabi. Tama po yan. Opo. And then, kaya nga, kapag, depende yan sa mga takbo ngayon ng trial. Kaya abangan na lang po natin. Attorney Reggie, salamat na marami kasi ito po yung napakalaking bagay sa inyo pong maayos din na pagpapaliwanag sa mga technical na bagay na ito sa punto po para po sa amin, lalo na sa mga non-lawyers. Okay? Salamat po na marami, Maraming attorney. salamat po. Thank you very much. Iyan, sa uulitin. Thank you.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.